So, eto na nga mga sis. Okay, so ang daming ganap for today's video. Andito ako ngayon sa mall. And may kumatok lang naman sa aking homeless or beggar. Walang anything, walang racism, walang discrimination. Itong video na ito, pure personal experience or like sharing kind of thing. Okay. So, pag mga ganyan kasi, takot talaga ako. Most especially kung mag-isa ako dito. Like, ngayon, mag-isa ako kung nagja-drive. So, I made sure talaga na laging lock yung door ko, yung window. Kasi, the place that I'm in, ang dami ngayon, padami yung homeless dito sa Canada. Nakakatakot, swear. Though, yung masasabi ko naman yung homeless ay harmless, compare sa Pinas. Kasi 'di ba yung chismis sa Pinas, parang part sila ng sindikato. So pag di mo sila pwedeng awayin, murahin, like gawa ng masama dahil ikaw ang babalikan ng sindikato. Okay. Sa Pinas, more on like bata, mga badyaw, yun yung mga hindi sila homeless yun yung mga nanlilimos. Okay. Dito, hindi ko masasabi na nanlilimos sila. Naglilimos sila, pero homeless sila. Yung badyaw sa Pinas, may bahay sila. Dito, wala silang bahay, pero may pabahay naman ng government, pero ayaw nila dun tumira kasi parang wala silang kalayaan. So, they prefer na mag-live outside, like, sa labas. Okay. So, kanina, may kumatok sa akin, humingi ng pera. Hindi ako, sa Pinas, may mga piso, 2, 5 pesos ka sa car. Ako, I never carry coins or change. Dahil, ayoko lang. Gusto ko lang card, tap, easy, okay? So, humingi siya, sabi ko, ganyan. Kailan ko magagalit siya, like, hampasin yung card ko, ganyan. Pero hindi. Ano lang siya, sabi niya, parang, have a good day. Parang na-concern ako, na-concern siya ako, pero wala naman talaga akong pera na may bibigay sa kanya. Yung moral story, or yung point ko sa video na ito ay, may mga siguro dito sa amin parang hindi ko masasabi may pinag-aralan, pero parang meron silang manners yung mga homeless or beggar na nanghihingi ng something or like nasa paligid, kasi hindi sila nanghahabol. Siguro the place that we're in, for sure, parang sa Vancouver or sa Surrey, or I could be wrong. Okay, I could be wrong. May mga crimes, ang daming ganito sa PG, sa Prince George, super taas doon ang crime rate doon, ng homeless na nagagawa ng mga kasamaan. Buti na lang here, wala masyado, if I could be wrong again. Pero sa Pinas, oh my God, I can guarantee you, they will kill you. Ganito na, ito na ang chismis. Ito na, sa halfway na tayo ng video, pero dito pala ako mag-chismis, right? Kasi bigla ko naalala, kaya gusto ko lang magawa ng video. Bigla ko naalala. One time, bumibili ako sa Julie's Bakery or Julie's Bake Shop. I forgot. Parang Julie's. Or Julie's lang. O may Julie's pa ba? I'm sorry. It's been 4 years. Nakalimutan ko na. Pero parang Julie's Bakery, Julie's Bake Shop, or Julie's. Yung tinapayan sa Batangas. Pero parang pang Malakas hindi siya. Or like, no, just another bakery. Whatever. Bumibili ako doon, kasama ko si mom. Or ako lang. Hindi ko na rin tanda. Pero pinakatanda ko is, nakatalikod ako. Siyempre, nakaharap ako sa bakery, diba? Kausap ko yung nagbebenta or naghihintay ako ng turn ko para pagbentahan nung tindera. Aba, may lumapit na homeless. Di bata siya, as in bata talaga. Maliit pa siya ha. Sabi niya, palimos. Alam mo yun? May patago sila. Hindi ko alam na may patago pala sila sa akin. Tapos bigla ka ganon. Tapos parang hindi ko ata pinansin. Tapos sinipa ako sa may likod ng tuhod ko. Alam mo yun, alak-alakan ba tawag doon? Again, I could be wrong. Hindi ko sure. Yun, alam mo yung tuhod ko, sinipa niya ako dito. So napaganoon ako. Kasi nga, di ba? Alam mo yun, yung pag nagugutom, parang, ay gutom. Parang, ginanan niya ako. Pero hindi yung ay gutom. Sinipa niya lang ako. Tapos biglang, inulit, palimos. Tanda ko, kasama ko si ma'am. Muntik ko na siyang patulan. Parang magagalit ako. Kasi parang, bigla ako nagulat. Alam mo yun, yung una mo mararamdaman na parang, kahit sino man, kahit hindi yung homeless, kahit kaibigan mo or something, mararamdaman yung parang, how dare you? Parang ganun.
sabi ni ma'am, kinontrol ako naman na wag mong aawayin, wag mong patulaw, wag mo na pansinin. Pero syempre parang, ako'y parang natapakan bilang isang tao, char. Sabi ni ma'am, yun daw ay hawak ng sindikato. So parang, wag mo silang kakalabanin, wag mong aawayin, wag mong sasaktan, dahil may nakatingin sa mga yun, okay? So, pag ikaw nakita yung sindikato, ikaw ang babalikan. So parang natakot ako. Kaya, every time, kahit dito sa Canada, sa Pinas, hindi na sa Pinas kasi medyo matagal na yun talaga. Pero dito, takot na takot pa rin ako. Kahit alam ko, dito sa lugar namin, parang medyo mabait naman sila kasi hindi talaga sila nangahabol. Hindi naman sila sumisigaw. Depende kung super high. Pero minsan pag super high nga, tulala lang sila. Hindi pa nga makalakad ng tama eh. Pero, pag kunyari, nakita mo lang si isang sulok, may trolley, di naman sila nang, like, yung sa Pinas, parang, wait, walang ganun. Parang wala lang, ano lang sila, parang like their own little world, parang ganun. Pero pag sa Pinas, mas nakakatakot. Pero syempre, natatakot pa din ako kasi dito yung homeless talagang high na din. Hindi mo alam yung tumatakbo sa utak nila. But luckily and thank God na hindi ganun ka nakakatakot sila. Sa totoo lang. Pero syempre, ingat pa din. So yun, kahit na yan, dito sa Canada, may homeless po, may nanlilimos, may mga ganyan, hindi lang sa Pilipinas. Dahil nga, ang taas na rin talaga ng homeless situation problem dito sa Canada. And ang mas nakakatawa pa ito, addition pa, hindi naman homeless lang sila na galing talaga dito sa terrace. As in, sila ay galing pa sa ibang provinces na, ang sabi sa balita ha, parang, like kunyari, from Prince George, yun na lang gamitin natin. From Prince George, may bus daw na nagpapasakay sa mga homeless na yun para bawasan yung homeless sa Prince George, dadalhin sa ibang mga small city katulad nito sa Terrace. Tapos iiwanan daw in front of the mall, ang lit na nga ng mall namin, tapos papabayaan na sila. Alam mo yung parang mga pusa na nililigaw, tapos pinapabayaan na. Tapos kaya dumadami yung mga homeless dito. Dati, nung una-una pa ako, like mga first year ko, parang makikilala mo yung mga homeless, kilala mo ni, parang ganun. Pero ngayon, iba-iba na, nakakatakot na. May mga malalaking tao, may mga talagang sobrang high. So, nakakatakot din. Basta nakakatakot talaga siya. Pero, masabi ko, hindi naman talaga sila nananakit. Pero baka dahil, hindi lang naman ako napapagtripan, katok-katok naman tayo dyan. Pero ingat pa din, pero ang masasabi ko, kahit nasan kang lugar, for sure, may homeless. So, make sure mag-ingat kayo. And, always make sure na prioritize yourself. Pag nasa loob kayo ng sasakyan, always lock your door, your window, make sure. Kasi, di mo sure kung mabubuksan, mag-isa ka lang. Or naglalakad ka, wag kang pabida or something. Take care, guys. I love you all and stay safe.